Gusto mo bang maging anak ng Diyos? Nag-alala ka, baka itapon ka ng Diyos sa impyerno kasi marami kang kasalanan at hindi ka pa anak ng Diyos. May bad news ako. Kasi kahit pastor ka, kahit pare ka, susunugin ka ng Diyos sa impyerno kung anak ka pa ni Satan. Sabi nga ni Jesus sa mga Old Testament masters, kayo'y sa inyong amang diablo at ang mga nais ng inyong ama ay ibig ninyong gawin. Siya ay isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Kayo'y sa inyong amang diablo. Bakit pinangalanan sila na sila ay anak ng diablo? Kasi wala sa kanila ang katotohanan like Satan. Pangalawa, hindi nila mahal si Kristo Jesus ang ipinadala ng Diyos. Pangatlo, hindi nila tanggap na si Kristo Jesus ay si Yahweh, ang Diyos ng Israel. Kaya nga nung sinabi ni Kristo Jesus sa verse 58, pagkatandaan ninyo, bago pa ipinanganak si Abraham, ako ay ako na. He is older than Abraham. Alam niyo ba kung anong ginagawa ng mga Hudyo? After hearing it, nagsidampot sila ng mga bato upang siya ay batuhin. Ang mga Hudyong ito ay anak talaga ni Satan kasi hindi nila mahal si Jesus at hindi nila tanggap si Jesus na isang Diyos at tagapagligtas. Mga kapatid, sino ba ang inyong ama? Ang God the Father o si Satan? Kung hindi ka pa sure mga kapatid, ngayong araw na ito, tutulungan kita how to become a child of God. Gusto nyo bang maging child of God? Ito po, tatanggapin ninyo si Jesus at mananampalataya kayo sa Kanya. Sabi po sa John 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Mga kapatid, ito po ang gagawin niyo. Mananampalataya kayo kay Jesus at tatanggapin niyo siya. Unang-una, tatanggapin niyo siya bilang isang word. In the beginning was the Word, and the Word was with God. At tatanggapin niyo po siya bilang Diyos. Kasi sabi sa John 1:1, and the Word was God. Ang salita po ay Diyos. Pangatlo, tatanggapin niyo po na siya ay Creator. Sabi sa verse 3, siya po ay isang Creator. At tatanggapin niyo po na siya ay isang light at life of this world. Pang-apat, tanggapin niyo po na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Siya po ang Word na nagkatawang tao. Sabi po sa verse 14, naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Panglima, tanggapin niyo po na si Jesus ay tagapagligtas. Kung gagawin niyo po yan mga kapatid, ikaw po ay mabibigyan ng karapatang magiging isang anak ng Diyos. Ngayon, sino bang may kalooban na ikaw ay bibigyan ng Diyos ng karapatang magiging kanyang anak? Mga kapatid, ito po, sila ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang silang ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawa ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, pasalamat tayo sa Diyos. Kasi po, before the foundation of the world, will na po sa God the Father. Kaloob na po sa God the Father, will na po sa God the Father, na tayo po ay gagawin niyang kanyang mga anak. Isinilang tayo dahil po sa kalooban ng Ama. Huwag niyo pong gayahin ang mga Hudyo. Itinakwil nila po si Kristo Jesus. Sabi po sa John 1:10, dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutan ito na nilikha sa pamamagitan niya. Verse 11, pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang bayan. Ang Israel po ay bayan ni Jesus, ngunit hindi siya tinanggap ng Israel. Sa kabila ng bagay na yan, magpapasalamat tayo. Kasi dahil sa pagtakwil nila kay Jesus, ang kaligtasan po, ang salvation po ay lumaganap at naibigay po sa buong mundo. Sabi sa verse 12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Kaya mga kapatid, repent. Tanggapin mo na si Jesus ay isang Diyos at sumampalataya ka sa Kanya. Tanggapin niyo po siya bilang isang Savior.
at ikaw ay mabibigyan ng karapatan na magiging isang anak ng Diyos. Alam niyo ba, may mga blessings kung ikaw ay isang anak na ng Diyos. Kasi sabi sa Bible, ikaw ay magiging tagapagmana ng kaharian kasi makakapasok ka sa kaharian ng Diyos. Sabi sa John chapter 3 verse 3, sumagot si Jesus, tandaan mo, ang sinabi kong ito, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. At sabi sa verse 6, makakapasok ka sa kaharian ng Diyos kung ikaw ay isilang muli. So, kung maborn again ka, maborn from above, ikaw po ay magiging tagapagmana ng kaharian. At may gift pa. Kung ikaw po ay tatanggap kay Jesus at you will believe on Him, ikaw po ay shall not perish. Hindi ka na po mag-suffer sa hell. Kasi sabi sa Bible, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish. Hindi na talaga mag-perish, but have everlasting life. Magkakaroon po kayo ng everlasting life kung ikaw po ay tatanggap at mananampalataya kay Jesus. Ngayon, kung may taong magtuturo sa inyo against the teaching of Jesus, na siya po ay isang Diyos, na siya po ay nagkatawang tao, ano po ba ang gagawin natin? Ito po ang sabi ng Biblia, sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga mandaraya. Ayaw nilang kilalanin na si Jesu Kristo ay dumating bilang tao. Ang ganoong tao ay mandaraya at kaaway ni Kristo. Mag-ingat nga kayo upang huwag mawalang saysay ang aming pinagpapaguran. Sa halip ay lubusan ninyong makamtan ang gantimpala. 9. Ang hindi nananatili sa turo ni Kristo kundi nagdaragdag dito ay wala sa Kanya ang Diyos. Sinumang nanatili sa turo ni Kristo ay nasa Kanya ang Ama at ang Anak. Sinumang dumating sa inyo na ibang turo ang dala ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay. Mga kapatid, kung may mga taong nagtuturo na si Kristo po ay hindi Diyos, kundi tao lang, huwag na huwag ninyong tatanggapin sa inyong bahay. Kung sa pilitan nilang papasukin ang inyong bahay, mga kapatid, sabihin nyo, close po ang door sa inyo. Ni huwag ninyong batiin. Ni mag-greet kayo, good morning, good afternoon, huwag po. Kasi nagtuturo sila against the deity of the Lord Jesus Christ. Sapagkat ang bumabati sa Kanya ay nagiging kaisa niya sa masamang gawain. Mga kapatid, gusto niyo bang maging isang sinner katulad niya? Gusto niyo bang makiisa sa Kanyang masamang gawain na magtuturo na si Kristo po ay isang tao lamang? Mga kapatid, huwag. Huwag na huwag niyo siyang tatanggapin sa inyong bahay. Ni mag-greet sa Kanya, good morning, good afternoon. Pero pwede po na ikaw ay magturo sa Kanya. Sir, ma'am, sir, may sasabihin ako sa inyo. Si Jesus po ay isang Diyos. Ma'am, sir, no? Yes, upang maligtas sila. Kung pupunta sila sa inyong bahay upang turuan kayo, mga kapatid, huwag. Ngunit, kung papasukin mo sila sa inyong bahay upang sila'y turuan sa kaligtasan, okay po yan. Ngunit kung papasukin mo sila sa inyong bahay upang ikaw ay turuan nila sa kanilang teaching, wrong po yan. Ang mga taong ito ay hindi anak ng Diyos, kundi anak sila ni Satan kasi ayaw nilang maniniwala na si Kristo Jesus ay isang Diyos. Mga kapatid, gusto mo ba na magiging isang anak ng Diyos, hindi anak ni Satan? Tanggapin mo si Jesus as your Lord, God, and Savior. Tanggapin niyo siya bilang iyong tagapagligtas. At ikaw ay magiging anak ng Diyos. At ikaw ay magiging tagapagmana ng kaharian ng Diyos. At hindi ka na mag-perish pa sa hell kasi binigyan ka na ng Diyos ng eternal life. Salamat sa pagkikinig. This is the Truth Bible Program.